Ayun, nako, ano kaya ito mga kababayan? Mukhang may personal na baser ang Pangulo natin na nasa gobyerno. May baser ang Pangulo natin na nagtatrabaho sa gobyerno. Grabe, no, mga kababayan. Kakatapos lang ng paninira niya doon sa Australia, ngayon na naman nagpa-presscon para siraan na naman ang Pangulo. Nako, mga kababayan, ano ba yan? Pati ba naman itong pagsira, parang binabatikos niya pa. Ano bang mali dito? Ano bang mali sa ginawa ng ating Pangulo na sirain po ang mga drogang ito na nahuli at ipinakita sa taong bayan? Mali ba yan? Pinakita ng Pangulo para makita ng sambayan ng Pilipino na sinisira ang droga. Ha? Kasi siyempre gusto ng Pangulo may transparency. Kaya nandiyan lahat ng mga media, pinakita lahat sa taong bayan na lahat ng mga nahuhuling droga ay sinisira. Pero bakit ganun ang BP natin, mga kababayan? Hindi niya ito maintindihan. Ito, pakinggan niyo po yung sabi niya, ha? Mga kababayan, pakinggan niyo. Hindi ko alam, ma'am. Trabaho ba ng presidente ang sirain ang ebidensya ng ano? Hindi trabaho ng presidente ang mag-photo op. So, hindi daw trabaho ng presidente ang mag-photo op. Hindi daw trabaho ng Pangulo ang sirain yan. So, ikaw, anong trabaho mo? Trabaho mo rin ba na bantayan ang Pangulo? Trabaho mo rin ba na bawat ginagawa ng gobyerno dito sa bansa natin, pupunain mo? Ipapahiya mo? No? Antayin mo na maging presidente ka at gawin mo rin yan kung anong gusto mo. Pero, presidente si BBM, siya ang masusunod kung anong gagawin niya dyan. Natural lang, nasa gobyerno siya. At kung gusto niyang gusto niyang makita na mismo sa mata niya na nasunog itong mga droga na ito, gagawin niya. Siya ang presidente. Dahil gusto niyang matiyak na nasunog yan. Diyan niya lang masisiguro na nasunog talaga kung nandun sa mismo. 'Di ba? Oh, ano pinagsasabi mo? Natural lang, presidente siya. Gusto niya lang makita talaga na nasira yung droga. Ganyan ang Pangulo natin, tinitiyak na makita mismo ng dalawa niyang mata na nasunog na ang mga droga. Tuloy natin yung sinasabi niya, mga kababayan. Sa nahuli na drugs at mag-photo op sa pagsira ng nahuli na drugs. Photo ops daw, mga kababayan? Photo ops ba yun? Tama naman ang lahat ng ginawa ng Pangulo. 'Di ba? Sunugin, sirain, walang problema. 'Di ba? Nakita natin, pinakita niya, sunog na sunog. Anong problema doon? Maliban na makita mismo ng Pangulo natin na sinira yung mga droga na yan, mismong naaktuhan niya. Dahil gusto niya mismo sa sarili niya, no, napatunayan niya na sunog na ang mga droga. Paano kung nandun lang sa Malacanang, pinasunog niya lang yan? Anong iisipin ng Pangulo natin? Nasunog kaya yun? Sinunog kaya nila? Sumunod kaya sila sa akin? So para wala na siyang hinala, nandun sa mismo, siya mismo, nasaksihan niya kung paano sunugin. Diba? Hindi ka maghinala, hindi ka magtatanong sa sarili mo, ikaw mismo na aktuhan mo. So tama ang ginawa ng Pangulo natin. Anong photo ops na sinasabi ni BP Sara, mga kababayan? Tuloy natin sinasabi niya. Frustrated sa ginagawa ng administration. Frustrated. Ano na siya? Baser na talaga siya ang aking Pangulong Bongbong Marcos. Ano ba talaga? Imbis na ikatuwa mo ito dahil ito, nakita nyo na nasira na. Kasi siyempre, pag ito makabalik sa taong bayan yan, pag ibinenta yan, naku yari. Ang daming sisirain buhay yan. Imbis na ikatuwa mo, binatikos mo pa. Mali ba ito, mga kababayan, na sunugin?
At nang doon mismo ang ating Pangulo, naaktuhan mismo na sinusunog ang droga, mali po ba? Alam ko wala eh. Walang mali doon. Walang mali sa ginawa ng BBM. Nagtatrabaho lang ang Pangulo natin. Sinisiguro niya lang na walang makakalusot na gagawa ng mali pag sinunog yan. Dahil hindi ho yan maliit lang na bagay. Diba? Kaya siniguro ng Pangulo na masusunog lahat yan. At wala nang maraming tanong sa sarili niya kung nasunog ba o ano. Dahil nandun sa mismo. Yun. Ngayon, anong sinasabi ni VP Sara Duterte mga kababayan? Yan, katulad niyan. Mga kababayan, photo ops din ba yung ginawa ng tatay mo? Pa-picture din ba yan? Ayan. Nakikita mo ba yan nung panahon ng tatay mo? 'Di ba? So backfire sa kanila. Ano ba talaga? Inggit na to? Inggit na ba sa Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan? Ayan o. Nakita nyo naman o, ayan sa taas. 'Di ba tatay mo yan? Abays? So backfire sa inyo, no? Akala nyo naman kasi, walang media noon, panahon tatay mo. O ngayon, paano mo papaliwanag yan? Sasabihin mong pa-picture lang si BBM. O ayan, tatay mo, pa-picture din. 'Di ba? Bakit kasi ganun? Dapat na ikatuwa mo. 'Di ba? Kasi nasunog na lahat. Walang nang naiwan. Pero bakit ganun? Parang masama pa ngayon na sinunog ng Pangulo na naaktuhan para makita kung nasunog ba talaga o wala. 'Di ba? Siyempre presidente siya, ayaw niya na nang magtatanong pa siya o nasunog ba o ano. Mismo siya mismo naaktuhan niya. At gano'n naman dapat presidente ka eh. Oh, ayan, tatay mo presidente din naman din nung panahon na. Tingnan mo. 'Di ba? Nandiyan. Nakita niya mismo sunog na sunog. Ayun, anong sinasabi mo? Oh. Ito pa, mga kababayan, no? Ganito po yung nangyayari na ho sa BP natin ngayon. After niya pong magsalita doon sa Australia, kasi bas na basta sa Australia eh. Binanatan ba naman yung San Juanico Bridge? Kung ano-anong pinagsasabi. Yung 16 trillion daw na utang ng Pilipinas, malaking sampal sa kanya. Dahil maraming naglabas kung magkano ang utang na iniwan ng tatay niya sa panahon na maupo na ang Pangulong Bongbong Marcos. At 12.79 trillion. Napahiya siya. Ngayon, ano na naman itong pinagsasabi niya? O tuloy natin. Stress na ba? Mga kababayan, pakinggan nyo pa. Hindi ko alam kung sinasadya nila na ayaw intindihin o talaga lang talaga yung nasa administrasyon. Wow. Ang talino ni BP ah. Diba? Ob-ob lang daw ang nasa administrasyon. Paano na lang kaya siya mga kababayan? Ano bang nagagawa niya? Luwas sa kuda ng kuda, ngawa ng ngawa, pero walang nakikitang trabaho. 'Di ba? So magpakita ka kasi muna ng trabaho mo. Ipakita mo sa sambayan ng Pilipino na nagtatrabaho ka. Bago mo punahin ang ginagawa ng iba, punahin mo muna yung sayo. Tingnan mo muna yung ginagawa mo. Actually, wala tayong naririnig sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Wala tayong naririnig ng mga paninira galing sa Pangulo. Bagkus nagtatrabaho ang Pangulo natin. Kaliwat kanan ng trabaho. Pero hindi siya inintindi. Hindi kaya ito ang dahilan. Kaya nagalit siya sa ating Pangulo. Kasi gusto niyang pansinin siya ng Pangulo. O magkomento ang Pangulo sa kanya. Nga lang kasi, wala eh. Hindi siya inintindi ng Pangulo eh. Diba? Pinapabayaan lang sa ng Pangulo na magsalita dahil nasa taong bayan na yan kung maniniwala pa sila sa mga sinasabi nito. Kasi mga kababayan, hindi na ho part ng trabaho ng Vice President ang punahin ang ginagawa ng gobyerno na alam naman na tama. O nasa taong bayan na yan kung ano nila, paano nila tingnan o paano nila. No? Kung sa mga supporters nila, ikakatuwa nila yan, wala tayong magagawa. Ganyan din sila mag-isip eh. Diba? Ganyan din sila mag-isip katulad ng kanilang sinusuportahan. Wala tayong magagawa. Diba?
Pero inyo na lang, sinira yung droga. Ayaw niya. Bakit daw sinira ang ebidensya? Eh ano pala gagawin doon? Patagalin pa. Grabe naman, no? O, tuloy natin. I'd likely lean doon sa latter kasi sa lahat ng mga desisyon nila lately. Kaya mo yan. Ikaw pa, no? Alam mo kasi pagkagawa-gawa lang talaga, no? Ganyan ka magsalita. Pero kung alam mo yung totoo na sinasabi mo, dire-diretso yan. Pero kung gawa-gawa, ay alam mo na. Tuloy. Ay, ano, sa totoo lang talaga, nahihiya ako as a Filipino ba na Talagang mahihiya ka. Mahihiya ka pa pala, no? Talagang mahihiya ka dapat. Kasi biruin mo. Pinapakanda na pinapaganda ng gobyerno ang ekonomiya ng bansa. Pupunta ka ng Australia, sisiraan mo lang ang bansa natin, sisiraan mo pa ang San Juanico Bridge. Imbes na manghikayat ka ng mga mayayaman negosyante, abay siniraan mo pa ang San Juanico, pinromote mo pa ang tulay ng China. Anong pakialam natin dun sa tulay ng China? Wala naman tayong pakialam dun eh. Anong pakialam natin dun? Makakatulong ba ang tulay ng China sa Pilipinas? Hindi. Wala naman tayong mapapala dun eh. Bakit ang tulay ng China ang ipopromote mo? Imbis na kung ano ang meron dito sa Pilipinas na ipinapakita mo sana dyan sa mga dayuhan, baka may mag-invest pa dito sa bansa natin na kumita pa ang Pilipinas. Yun, nakatulong ka pa. Opinion ko lang, sana ipakita mo sa amin yung trabaho mo. Hindi na tuwing may ginagawa ang presidente, magsasalita at magpahayag ka, kukontrahin mo. Parang ang pangit. Diba? Ang pangit tingnan. So kayo po, mga kababayan, ano masasabi nyo? So, ayun, maraming salamat to at magandang hapon. Magandang umaga. Thank you.